Kung meron kang 100,000 noong 2015, saan mo kaya itong magandang inilagay sana para sulit at ang taas ng kinita ngayong 2025? Global funds, pag-usapan natin. Alam mo minsan yung napapaisip ka na sana pala nag-invest ako dati noong 2015. So ngayon, let's play a little game. Imagine this is your 100,000 pesos. Tapos, fast forward 2025, tignan natin magkano na kaya to. Pero para mas madali nating maintindihan, let's do the Global Funds Classroom Edition. This is S&P 500. Ito yung tambayan ng top 500 companies sa US. We have Apple, Microsoft, Nvidia. They are the cool kids. Imagine mo yung school na may 500 na pinakasikat, pinakahinahangaan at pinaka-established na estudyante. Sila lang naman yung consistent honor student, captain ng varsity, officer ng student council, sila yung pinapadala sa mga prisa. Magaling sila sa academics at sa extracurricular activities. Yan si S&P 500. So kung noong 2015 ay nilagyan mo si S&P 500 ng 100,000 pesos, guess what? Magkano na kaya ito ngayon? Alam mo ba na pwede sanang kumita na ang 100,000 mo ng 333,000 pesos. That's 233% gains or 233% returns. Ganyan katindi si S&P 500. Next up, we have the Nasdaq 100, also known as the tech world. Ano yung mga estudyante sa class na puro innovators? Sila si Tesla, Apple, Microsoft. Basically, they are the overachievers. Ito yung mga kaklase natin na studios, cum laude, genius squad, lahat na. Ito yung mga bata sa classroom na top 10 palagi. Meron silang sariling science project. Gumagawa tong mga to ng robots habang recess. Ganun kalala to. Nananalo din sila sa coding competitions and consistent honor students. Yan ang karakteristik ni Nasdaq 100. Naalala mo ba na nung bata ka nangangarap kang maging astronaut pero alam mo naman sa sarili mo na hindi naman talaga matutupad yun? Sa Nasdaq 100, ito yung mga estudyante na nangangarap maging astronaut at malaki ang posibilidad na maging astronaut. Kasi sobrang talino nila. Ganun sila ka-innovative, ganun sila ka-ambitious, at ganun sila ka-fast growing. Yan si Nasdaq 100. Kaya kung noong 2015, naglagay ka ng 100,000 pesos kay Nasdaq 100, alam mo ba na ang value na sana nito ngayong 2025 ay 600,000 pesos. Yup! 500% gain. But of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang sarili nating market. We have the PSEI. Sa classroom, itong estudyante na to, ito yung matalino sana. Pero laging may external problem. Alam mo yung classmate mo na ang talino sana, kaya lang ang daming problema sa pamilya. Dami nilang family drama, inaabuso siya sa bahay, wala siyang budget para sa mga project niya, nagba-brown out sa bahay nila, nagbabaha sa bahay nila. Ito yung classmate mo na ang layo ng bahay sa school. Ang dami niyang pinagdadaanan bago siya makapasok. That way, nahihirapan siyang mag-grow. PSEI is like that. Maraming external factors ang humihila sa kanya pababa. Economy, politics, corporate governance, slow growth environment, at marami pang iba. Alam mo ba na kung nag-invest ka ng 100,000 pesos noong 2015 kay PSEI, ang value na nito today ay 81,000 pesos na lang. For 10 years, nag-negative 19% pa to. Hindi na nga nag-grow, nag-negative pa. So anong gusto kong sabihin dito? Iba't iba ang galaw ng funds, iba't iba ang growth nila. But one thing's clear, global markets have been expanding like crazy. Sobrang bilis, sobrang aggressive. Kaya kung ikaw ay isang investor or meron kang VUL fund at gusto mo tong ma-expose hindi lang sa local market, kundi sa tech and global giants, now is your time to explore the global funds. So, before you invest your next peso or before you fund switch, tanungin mo yung sarili mo, anong classroom ang gusto mong pasukan o lipatan ng pera mo? Yung cool, consistent achievers, yung overachievers, o yung laging may struggle? Your decision today writes your report card 10 years from now. You have a VUL with Sun Life and you want to do fund switch at kailangan mo ng assistance, message your favorite Sun Life advisor or me.